Ikukwento ko sa inyo ang isang comedy, drama at action movie na pinabagatang Startup. Now sit back and enjoy the movie. Ang kwento ay nagsimula sa dalawang binata na may pangalang Taekil at Sangkil. Bumili si Taekil ng second-hand na motor online. Subalit ang kondisyon nito ay hindi na maganda at sa huli ang motor ay tuluyan ng nasira. Nang sinubukan nilang paandarin muli ang makina, sila ay biglang inatake ng dalawang lalaki na sumipa sa salamin ng kanyang motor. Nainis si Taekil at sinubukan silang habulin. Pinaandar niya ang motor ng mabilis kaya sila na ang naging target ng mga nagpapatrol na pulis. Dahil merong problema ang kanyang motor, hindi niya na ito nakontrol ng maayos kaya bumunggo siya sa barrier at lumipad sa lakas ng impact. Si Taekil at Sangkil ay agad na dinala sa istasyon ng pulis kung saan pumunta ang ina ni Taekil na si Jonghae at pinagalitan ng anak dahil sa paggamit ng perang pang-tuition sa pagbili ng motorsiklo. Pinahayag ni Taekil na gusto niya nang huminto sa pag-aaral dahil alam niyang hindi kakayanin ng ina na magbayad ng tuition. Nang marinig ito, ang kanyang ina na dating professional volleyball player ay sinapak si Taekil sa muka dahil sobra siyang nasaktan sa sinabi ng anak. Sa sumunod na araw, nagpa siya na maglaya si Taekil sa kanilang bahay dahil wala na siyang pakialam sa kanyang kinabukasan. Gamit ang natitirang $10 sa kanyang bulsa, sumakay siya ng bus papunta sa kung saan. Sa kabilang banda, si Jonghae na nagtatrabaho ng husto para maibigay ang pangangailangan ng anak ay sinubukang tawagan si Taekil ngunit hindi niya sinasagot ang cellphone. Bagamat masyado siyang marahas sa anak, pangarap niya pa ding mabigyan si Taekil ng magandang buhay kaya nagtatrabaho siya ng husto para may maipangbayad sa college tuition ng anak. Ang bus na sinakyan ni Taekil ay papunta sa isang maliit na bayan ng Gunsan sa may North Jeolla Province. Pagkatapos bumaba sa bus, nakilala niya ang isang red-hair na babae na may pangalang Kyungju na bigla siyang sinuntok sa tiyan matapos niya itong galitin. Pagkatapos na maglakad-lakad sa bayan, ang gutom na si Taekil ay nakakita ng isang noodle shop na nag-aalok ng murang halaga ng jjajangmyeon. Agad siyang pumasok sa loob at nakilala ang may-ari ng restaurant na may pangalang Gong. Bago pa siya makakain ng noodles sa halagang $3, pumasok ang isang delivery rider at dumiretso ito sa kusina. Subalit nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa kusina at nakita niya ang rider na nagmamadaling lumabas. Gustong malaman ni Taekil ang nangyari ngunit wala siyang lakas ng loob para magtanong. Pagkatapos nito, nagpa siya siyang palipasin ang gabi sa isang public bathhouse at pinag-isipan ang kanyang sunod na galaw. Sa ibang lugar, si Sangkil ay makikitang nakatira sa kanyang lola na ang hanap buhay ay taga-talok ng hazelnut. Sa sumunod na araw, nang bumalik si Taekil sa noodle shop para kumain, nakita niyang nangangailangan sila ng taga-deliver ng pagkain. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na nag-apply sa trabaho. Pinaalam ni Gong kay Taekil na kailangan niyang manatili ng 3 buwan bago siya maka-request ng day off para makauwi. Agad namang pumayag si Taekil sa kanyang kondisyon. Pinakilala siya sa isa pang delivery rider na may pangalang Guman na nahulog ang baryang dala-dala sa sahig. Si Sangkil ay nakipagkita sa isang lalaki na may pangalang Donghwa na nag-alok sa kanya ng trabaho. Ang baguhang si Taekil ay na-curious tungkol sa kanilang kusinero matapos na makita ang insidente ng nakaraang araw. Pumunta siya sa kusina at nakilala si Go-suk, isang maskuladong lalaki na merong nakakatakot na ekspresyon sa kanyang muka. Dahil sa bastos na pag-uugali ni Taekil sa mga taong mas matanda sa kanya, agad siyang sinapak ni Go-suk hanggang sa mawalan siya ng malay. Si Taekil ay nanghina hanggang gabi at nasorpresa nang makitang katabi si Go-suk na natutulog na dilat ang mga mata. Sa sumunod na araw, nagsimula na si Taekil sa unang araw niya bilang delivery rider. Dahil sa kanyang pagiging maingay, lagi sa kanyang naiirita si Go-suk lalo na pag pinagtatawanan niya ang malaking katawan ng kusinero. Si Sangkil ay nagsimula na ding magtrabaho para kay Donghwa bilang isang loan shark at taga-kolekta ng utang. Nagkaroon si Taekil ng magandang oras kasama ang mga katrabaho kahit na lagi silang nagtatalo ni Go-suk sa mga walang kwentang bagay. Nagpustahan si Go-suk at Taekil kung saan nawalan muli ng malay si Taekil matapos siyang sapakin sa mukha ng kusinero. Si Sangkil ay namimigay ng business card ng kanyang pinagtatrabahuhang opisina at hindi sinasadyang nakita ang ina ni Taekil sa gilid ng kalsada na mukhang nasasangkot sa isang problema. Samantala, si Taekil ay makikitang nagdi-deliver ng pagkain sa isang customer na kinalabasan ay si Kyungju, ang red-hair na babae na nakilala niya sa terminal ng bus. Dahil laging bastos si Taekil kahit nasa mga babae, muli siyang sinuntok ni Kyungju. Mas lalo pang nagalit sa kanya ang dalaga nang aksidente niyang madakma ang kanyang dibdib kaya agad siyang binugbog ni Kyungju.
Hindi maiwasan ni Gosok na kutyain si Taekil nang makita itong puro pasas